Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na po sa ating panibagong vlog updates dito sa Talking Toshi Sports. Alright, talakayin natin itong bagong season ng PBA Season 50 ba? Golden anniversary na, no? 50 anyos na ang PBA, Philippine Basketball Association. Tingnan natin itong mga bagong palakad, pamamalakad or rules na ipatutupad sa Season 50 sa 3 conferences na ating mapapanood. Okay, tatalakayin din natin yan, yung format, Philippine Cup, Commissioners, and your Governor's Cup, and other matters sa opening day. Tara, simulan na natin. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras dumarating ang vlog na to, broadcast nito sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina. Magandang araw sa inyo lahat. Discuss na natin, simulan na natin itong pagtalakay dito sa nalalapit na pagbubukas muli ng PBA at 50 years, Alright, so simulan natin dito sa conference format or conference schedule. Well, schedule dahil wala pa naman ito, wala pang definite schedule to, pero at least yung format makita natin. Okay, sisimulan natin yan sa Philippine Cup, okay, or All Filipino. Okay, so quarterfinals, semifinals, ganun pa rin ang format. Pero ang napansin ko ngayon dito, lahat ng conferences ay top 4 twice to beat na lahat. Okay, di ba katulad dati may conference na top 2 lang, tapos kakalabanin yung 7 and 8, Alright, pero ngayon, all conferences na top 4 twice to beat. Okay, which is mas maganda, Mas maraming chances na makapag-improve, Alright, sa Philippine Cup, top 4 twice to beat sa quarterfinals. Yung top 4 kakalabanin yan yung dati, Dati na yan, yung 5, 6, 7, and 8. Okay? Tapos yung mga mananalo doon mag-a-advance sa semifinals. Maglalaban-laban for best of 7 series. Ganon din sa finals. Okay? Now, sa Commissioner's Cup, okay? Ganon din, top 4 twice to beat, best of 7 sa semis at saka sa finals. Okay, and ang imports dito ay unlimited height. Okay? Ngayon, sa Governor's Cup, ang pinagkaiba lang, pareho lang sila, Pareho lang ng format sa Philippine at saka Commissioner's Cup, Ang quarters, semis at saka finals, pero ang imports merong limited height, 6'6", 6 foot 6 inches ang limitation sa height ng mga imports pagdating sa Governor's Cup. Alright, yan ang conference format natin, mga kababayan. At punta na tayo dito sa rule changes or revisions or additions, Okay? So, yung iba rito, nire-review ko, hindi ko masyado makuha, Paano i-implement to? Well, lahat siguro tayo, karamihan sa atin, kahit binabasa na natin ulit-ulit, hindi natin makikitang o hindi natin maintindihan ng lubos kung hindi natin makikitang mai-implement mismo sa game, So, we have yet to see kung paano i-implement to, paano ipapatupad ito, For now, di-discuss natin siya on paper, Medyo magkakaroon lang tayo ng mga guessing game, mga siguro mga mga insights, Okay? Tawag doon yung may tawag doon yung paano mo ma-appreciate yung yung rule change at saka paano mo naiintindihan, Susubukan natin, maaari tayong magkamali, pero just the same, di-discuss pa rin natin, mga kababayan. Alright, rule number 1 na bago, Teams will now be allowed to huddle during a coach's challenge. Diba dati hindi pwede, pinagbabawalan pagka nag-coach, nag-challenge yung coach or team challenge. Hindi pwedeng mag-time, parang hindi pwedeng mag-usap-usap para kasing
Parang libreng timeout yun eh, no? Okay? So, tipid sa timeout. Ngayon, pwede na, no? Alright? O nga naman, kasi dead ball din yun eh. Dead ball situation yun. So, pwede naman siguro wala naman siguro masama kung mag-usap-usap kayo, no? Alright, next. Eto, maganda to, no? Nagulat ako dito eh, no? Kasi karamihan, dati ang alam ko rin, ano? Pagka airball, no? Itinira mo, legitimate shot, tapos airball, bawal mong kunin, traveling yun. Okay? Alright. So, a player who airballed a legitimate shot, take note, legitimate shot, may pick up the ball without being whistled for a travel or traveling violation. Okay? Ang keyword dito is legitimate shot. Okay? Hindi yung basta binato mo lang sa ere, o tapos kukunin mo para makaabante ka lang sa bantay mo. Hindi ganoon. Dapat legitimate shot, tapos kapos, airball, tapos pwede mo siyang kunin, pwede mo siyang habulin, no? Ewan ko paano titingnan ng mga referees ito. Well, judgment call ito, mga kababayan. So, abangan natin ang mga tawag dito. Okay, dito sa rule na ito, no? Kung paano nila i-appreciate kung yan ba legitimate shot o baka naman legitimate shot yon pero may halong may halong diskarte rin yon, ano? Hindi ko alam, hindi natin na malalaman, ano? Hangga't hindi tayo nakakita ng infraction, ano, or actual infraction, ano? Okay. So, for the meantime, yan on paper yan. Now, eto, yung mga magre-rebound ng ng mga sentro, basta mga magre-rebound, kukuha ng bola sa ere. Pagbaba mo, bawal na yung halimbawa, kukuyugin ka. Okay? Kukuyugin ka, bawal na yung excessive elbow from left to right will result in a technical foul, no? Yung wawasi-wasin mo yung yung mga balikat mo, mga braso mo in such a way na parang meron kang gusto mong patamaan yung siko mo at wawasi-wasin mo yung mga bantay mo. Okay, mga kumukuyog sa'yo. Okay? Pagka excessive yung gano'n, hindi ko alam kung how excessive it should be para mag-merit ng violation, ano? So, ito, judgment call na naman ito ng mga referees natin, ano? So, still, titingnan pa rin natin yan, ano? No extra timeout will be allowed. Hindi ko alam kung ano ba itong extra timeout na to, mga kababayan. Kayo, kung anong pagkakaintindi nyo rito, pwede nyo i-contribute yung pagkakaalam or pagkakaintindi nyo rito. No extra timeout will be allowed. Next tayo. Eto, offensive fouls will count as team fouls. Okay? Pero, hindi siya, halimbawa, ako, the offensive foul. Okay? Ako na nakapag-commit ng offensive foul, hindi mag-free throw yung sinagasa ko or chinards ko o yung binundol ko. Okay? O yung tinumba ko. O yung tinulak ko. O yung hinawi ko. Hindi siya mag-free throw. Okay? Basta kasali lang siya sa team foul. So, ito ay, kumbaga, parang magbibigay ng warning or pag-iingat sa mga players na mahilig magbaba ng shoulders tapos dudunggulin yung kanyang bantay. Offensive foul na kasama yun sa team foul. So, pagka madalas kayo mag-foul tapos plus yung offensive foul pa, maaga kayo mapupunta sa penalty. Free throws yun sa kalaban, ano? Yan. Alright? Okay. Eto. Di ko rin masyadong lubos maintindihan to, no? Pero hayaan yung maibigay ko yung saloobin ko rito paano ko naintindihan to. The referee may review a made basket if 2, 3, 4 or a foul shot on a dead ball. Okay? Pwede siyang i-review. Okay? And if no review, the shot will no longer be reviewable and the same process will be applied regarding basket interference in the last 2 minutes. Ito siguro yung this was brought about by the Mo Tautua controversy. Yung dunk niya. Hindi tinawag lahat, hindi tinawag agad. Okay?
yung review. So, kailangan immediate yung mga referees dito. Ako magkakaintindi ko rito, pwedeng pumito yung referee na tatawag siya ng dead ball situation para i-review yung tira, no? 2, 3, 4 or any foul shot, no? Na i-review. Okay? At kung hindi tatawag ng review, yung referee, hindi niya i-dead ball, hindi siya tatawag ng dead ball situation, the shot will no longer be reviewable and the same process will be applied regarding basket interference in the last 2 minutes. Ewan ko kung sa basket interference lang ito applicable. Okay? Or sa, di ba kasi nire-review rin yung 3-point shot, ano, kung nakaapak sa linya. Siguro kasama yon, ano? Kasi ano yun review ng basket. So, yung mga ganong mga situations, siguro yan ay dapat dapat mabilis ang aksyon ng mga referee, hindi nila dapat patagalin to. Hindi ko alam kung paanong ano ba advantageous sa mga teams or baka naman hindi ko sinasabing no, baka merong magsamantala, no? Wag naman sana na referee, okay? Na referee na baka patagalin or ano, hindi natin alam, no? So, well, sabi ng batas, ayan, yung bago, no? Kailangan yung referee ang magi-initiate. Okay? Ayon sa pagkakaintindi ko, hindi pa natin alam kung paano i-implement to, mga kababayan. So, for now, yan ang ating malalaman, ano? Or naiintindihan tungkol dito sa rule na ito, no? Okay. Sige, next tayo. Throwing the ball at a player's head with a clear vision to save the ball from going out of bounds will lead to a flagrant foul. Penalty 1, F1 yon, infraction. So, halimbawa, ang paghabol mo doon sa bola, okay, paharap ka, kitang-kita mo yung kalaban mo or yung opponent mo at ibinato mo sa kanyang ulo. Okay, hindi bale kung ibinato mo siguro sa ulo pababa, yung any part of the body except the head. Siguro pwede 'yon, ano? Pero pagka ibinato mo do sa ulo na kitang-kita mo siya, okay? Na wala namang harang. Okay? O hindi kasi may paghahabol ng bola, nakatalikod, di ba? Hahabulin mo yung bola tapos bahala na si Batman, ibabato mo sa likod mo. Pag tinamaan sa ulo yung kalaban or yung kalaban mo, walang flagrant foul doon, ano? Kasi di mo naman nakikita, nakatalikod ka . Pero kung halimbawa, pahabol ka, tapos tumalong ka, tapos humarap ka, kinuha mo yung bola, bago outside, binato mo doon sa ulo ng kalaban mo, flagrant foul yon. Number 1, penalty 1. Okay? So, ito yung bago, no? Alright. So, next tayo. Second foul, ito. In each quarter, mga kababayan, second foul in the last 2 minutes, kung hindi pa kayo penalty, kung ang isang team hindi pa penalty, the second foul in the last 2 minutes of every quarter will put the team in penalty situation. So, halimbawa, di ba kasi ngayon, pag fourth quarter, pagka last 2 minutes na, halimbawa, wala pa kayong foul. Wala pa kayong team fouls. Okay? Last 2 minutes na ng fourth quarter. Pag nag-foul kayo, okay, wala pa sa penalty. Pagka nag-second foul kayo, yun na yung last foul nyo for that quarter under the last 2 minutes. Okay? So, pag nag-next foul kayo doon sa second, nag-third kayo, free throw shooting na tayo. Free throw shots para sa kalaban. Okay? Ngayon, hindi lang sa fourth quarter gagamitin nyo or i-implement. Sa lahat ng quarters na sa 4 na quarters. So, last 2 minutes ng first, second, and third, meron ng ganitong rule na kapag wala pa kayong team foul, so kahit isang team foul lang kayo, pagpatong or pagdating ng last 2 minutes, okay,
after ng second foul ninyo, okay, penalty situation na kayo. Okay, second foul in the last 2 minutes of every quarter will put the team in penalty situation. Ayan. So, hindi lang sa fourth quarter last 2 minutes, sa every quarter last 2 minutes i-implement na tong penalty situation team foul rule, ano? Okay. So, yan ang mga bagong batas, ano, or rules, patuparing batas dito sa season 50 ng PBA, no? Plus yung mga changes sa mga teams, titingnan natin gaano kalakas, gaano ka effective yung kanilang rebuilding na ginagawa. Punta ngayon tayo dito sa opening day. Alright, opening day tayo. October 5, 2025. Maaga-aga to. 3:30 p.m. ay Annual Leo Awards, yung Season 49. Diyan i-award yung mga Most Valuable Player, Rookie of the Year, ay, yung last season, yung mga top performers, mythical team, no? Yung defensive tsaka offensive. Tapos yung Sportsmanship Award and other awards, ano? Ayan. So, Leo, 1 oras po yan. Okay? And then, come 4:30 p.m., yan, dyan na magsisimula yung opening ceremonies with, sabi nila, surprise performances. O, di natin alam. So, kailangan manood tayo kung sino yung mga pe-perform dyan, ano? Alright, pagdating na 7:30 p.m., eto na, first game natin. Manila Clasico game. Agad-agad. Okay? Sabi ni Commissioner Willie Marcial, sinadya raw nila talagang yan para maka-attract ng maraming taong manonood sa opening game, no? You have Barangay Ginebra Gin Kings versus the Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Kasi merong ano rito parang ano no? Parang nakaka-intriga, no? Kasi for the first time magkakalaban etong si now head coach L.A. Tenorio versus yung kanyang former coach na pagkatagal-tagal sa Barangay Ginebra, etong si Coach Tim Cone. Alright, so tingnan natin kung ano magiging strategy ng bawat team, ano, under the new coaching job na tinanggap nitong si Coach L.A. Tenorio, no? Okay? Para sa Magnolia Chicken Templados. At ang tanong din dyan, kung naka-uniform ba siya, maglalaro ba siya as playing coach, mag-aaladjawo ba siya? Yan mga abangan natin sa linggo kung siya ba'y maglalaro o hindi. Kasi nasa injured list siya, no? Sa lineup siya pero injured list or reserve list. Okay? So yan ang mga mangyayari more or less sa October 5 sa linggo. Abangan nyo na yan, mga kabayan. Alright? So, para sa mga updates dito sa PBA, muli na naman tayong buhay na naman ng PBA. Okay? Para sa mga updates sa schedule, sa team standings, sa mga analysis, yan, dito na kayo tumutok sa Talking Toshi Sports. Okay? Sa mga bagong nanonood at bagong pasok, inihikayat ko po kayong mag-hit ang subscribe button, mag-subscribe po kayo para sa ating mga updates sa mga bagong video. Huwag niyo po kalimutang i-like and follow na rin ang ating Facebook page. Alright, Talking Toshi Sports din po yan. Facebook and YouTube. I-follow and like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli po, paalam!